panayam natin ngayong umaga si Ginoong Raymond Mon. Ako ba? Ang Public Relations Officer ng PhilHealth upang pag-usapan kung ano ba ang tungkol dito sa Yakap program at mga benepisyong kalakip nito. Magandang umaga sa inyo, Sir Mon. Thank you very much for your time. Yes, magandang umaga, Miss Annie, at magandang umaga rin po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayong umagang ito dito po sa Hataw Balita. Live and the RMB studio. Yes. Maraming salamat po. Sir Mon, unahin ko na para marami tayong mapag-usapan tungkol dito sa Yakap program. Okay, ano yung pangunahing layunin ng Yakap program ng PhilHealth? Paano nito matutulungan yung mga miyembro, partikularmente yung may mga malulubhang sakit? Okay. Unahin muna po natin, intindihan kung ano po yung programa po ng Universal Healthcare. Ang sabi kasi ng batas na dapat every Filipino shall be granted immediate eligibility to promotive, preventive, curative, rehabilitative, palliative care. Alam natin, Miss Annie, na kadalasan, naalala lang yung PhilHealth kung kailan lang po sila nagkasakit, no? Or kung kailangan lang po sila na ospital at kailangan ma-confine, saka lang po natin naalala kung ano yung mga benepisyong pwedeng makuha po sa PhilHealth. Ngayon, inulunsad na po natin yung Yakap program. Yakap, by the way, stands for Yaman ng Kalusugan program. Ito po ay kasama sa promotive and preventive na aspect na hinihingi po ng Universal Healthcare program. So, pag sinabi natin promotive and preventive, wala pa pong sakit, dapat po na aalagaan na po natin yung ating kalusugan. And wag natin din hintayin kung kailan lang po malubha or malala na po yung karamdaman, saka lang po tayo pumupunta sa mga clinic or sa mga doktor para po magpa-check up. Sa ilalim po ng programa ng PhilHealth Yakap, masasabi na po natin that PhilHealth is not only for the sick but also for the healthy, because even if you are healthy, malusog na malusog ka, kailangan pumunta ka pa rin sa isang Yakap clinic para po magpa-check up. So marami tayong serbisyo rito, Miss Annie. Unang-una, as I've said, lahat ng Filipinos kasama po dito sa PhilHealth Yakap. Hindi lamang po member, kasama din dito yung mga legal dependents as long as declared siya ng kanyang member at meron siyang PhilHealth ID number. Pwede ka po magpa-register dito sa PhilHealth Yakap. And paalala sa ating mga Filipinos o sa ating mga kababayan, kayo po ang pipili ng sarili ninyong PhilHealth Yakap Clinic. Okay? So for practical reasons, at alam naman po natin na primary healthcare service yung PhilHealth Yakap, so ang pipiliin nyo po dapat na PhilHealth Yakap Clinic, yung pinaka malapit or yung accessible and always available on the part po ng ating mga Yakap beneficiaries. So ano po yung mga benepisyo na makukuha sa Yakap? Of course, as I've said, may sakit or malusog, dapat nagpapacheck up kayo para po pupunta kayo sa Yakap Clinic para makuha yung inyong health profile, no? Ito yung medical history taking, alamin po kung ano yung lahi, no, ng inyong pamilya ng mga sakit. At in other words, ito yung kikilalanin po ng Yakap Clinic, yung isang Yakap beneficiary. So ang tawag din natin dito yung first patient encounter, or ito yung initial episode of care na binibigay po ng isang Yakap Clinic sa kanyang Yakap beneficiary. Okay, so meron po tayong doktor doon, so kasama rin po doon yung consultations and case management. Kasama rin po yung provision of preventive health services. And kung nakita naman ni doktor na hindi na siya pang preventive care, pang curative na siya, pwede rin siya i-refer sa mga accredited hospitals po natin for higher level of care. Subalit kung upon assessment ni doctor, nakita naman niya na malusog yung isang member, well and good, yun po talaga yung gusto natin, at least mananatili at mamonitor po natin, no, yung status ng health ng ating mga Yakap beneficiaries. Ganito, Miss Annie, halimbawa naman, nakita upon assessment and
ng isang doktor, ng yakap doktor, at kailangan niya magpa-lab test kasi may mga simptomas siguro siya na high blood siya or diabetic siya. Kasama rin sa yakap clinic services yung mga outpatient laboratory and diagnostic test po, no? So halimbawa, sabi ni doctor, kailangan mo ng magpa-HbA1c test. Kasama po yan sa yakap. Meron din pong chest x-ray, sputum microscopy, ECG, urinalysis. Pap smear is also part po. Fecalysis, fecal occult blood. And lipid profile, fasting blood sugar, kasama rin po. And creatinine. So yan po, kasama po yan sa mga laboratory tests na pwede nyo pong ma-avail sa PhilHealth Yakap. Pero tandaan natin na ito ay depende po kay yakap physician. So kung ano lang po na laboratory test ang kinakailangan, yun lang po yung pwedeng makuha ng ating mga yakap beneficiaries. And maliban doon, nadagdagan na rin siya ng cancer screening test. So halimbawa po, magpapa-cancer screening test. So ano yung mga cancer screening test natin na kasama rito? Mammogram, liver, breast ultrasound. Kasama rin po yung low-dose CT scan, alpha-fetoprotein, and colonoscopy po. So all of those ay kasama rin po sa PhilHealth Yakap program. But tandaan natin, ito ay manggagaling po upon request ng isang yakap physician. Okay? So yung cancer screening test request form, ito ay manggagaling o magmumula po sa yakap physician. And pagdala mo na yung cancer screening test request form, that would be the time that you will go to our accredited cancer screening test facilities. Okay. Sir Mon, yung diniscuss sa while ago ni Sir Mon, mga kasambahay, is the scope of the services na binibigay po ng yakap. So, habang pinakikinggan ko yung explanation mo, parang yakap's primary objective revolves doon sa disease prevention. Kasi sinasabi na hindi ka lang pupunta sa yakap dahil may sakit ka na. Even healthy people can go there for check-up, para ma-check up. Now, let's proceed to the requirements. Para pumunta, uulitin natin, lahat kayo pwedeng pumunta. Okay. Pero, bago mo umabail ito, you need registration. Saan sila pupunta para magpa-register? Okay. Pero, meron pa akong hindi na idagdag na beneficiary. Sige. Yes. Okay. Again, si Sir Mon, ulitin ko po, dinidiscuss niya yung scope ng services ng yakap. Okay, sige. Ano pong nakulang po doon? Ang kulang doon, kasi kasama din sa PhilHealth Yakap services, yung pag-dispense ng medicines. Okay. So, meron tayong tinatawag na PhilHealth Gamot or yung guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Yun po yung ibig sabihin ng gamot. So, meron po tayo presently 21 medicines na covered po dito sa PhilHealth Yakap. So, to name a few, kasama po dyan yung anti-diabetics, anti-thrombotics. So, those are the medicines. Or in other words, yung pang maintenance medicines po natin. Okay. And ang kagandahan dito, noong last August, we have launched na rin po, no? Yung PhilHealth Gamot, nadagdagan pa yung 21 medicines, naging 54 medicines. Plus 54. So that's a total of 75 medicines. And, pero itong 54 medicines, we have initially implemented it here dito muna sa National Capital Region and sa Rizal Province. And meron tayong mga accredited na PhilHealth Gamot providers wherein dun po pupunta yung ating mga yakap beneficiaries para po maka-avail ng PhilHealth Gamot. Subalit, yung prescription slip, of course, kasi depende kay doctor kung which medicine ang ibibigay sa'yo, that would emanate from the yakap clinic. You can, hindi po kayo pwedeng dumaan kay private doctor ninyo. At yun na magbibigay. Hindi po ganon.
dapat the dumaan Yakap. lahat sa Yakap facility. Okay. So yung controlling factor nasa Yakap Clinic Okay. through the Yakap doctor. Okay. So meaning to say, lahat ng transaksyon ay magagaling sa Yakap. Kailangan Yes. mong magpa-check up, Yakap din. Kailangan mong bumili ng gamot, Yakap din. Kailangan Yes. mo ng laboratory, Yakap din. Yakap doctor. Yes, Magbibigay. yes. Tama Okay. po. So, yan po ang scope ng services. Okay. Mm. Napansin ko po doon sa mga laboratory tests, ano po, wala dito, hindi kasali dito yung mga, like for example, kung kailangan mo ng angiogram, wala ka doon. Hindi ka. Wala Kasama po. ba ito sa package naman ng PhilHealth? We have to remember that the Yakap program ay ang ating tugon para sa primary healthcare Healthcare. and dun sa preventive and promotive Yes. measure. Okay. Pero ibang usapan naman, for example, that you have to be confined or admitted sa isang accredited hospital, ibang benepisyo na papasok yan. Yan na po yung curative, yan na po yung tinatawag natin ng mga all-case rate packages. Okay. Meron, Nasakop din ng PhilHealth. yes, Okay. opo. Yung binabanggit natin na angiogram, which is expensive, papasok naman yun Dun sa curative care. Pag halimbawa na ospital po kayo, Okay. curative na yun eh. Okay. So, that would be the time na papasok na po yung mga benepisyo doon ng ating all case rates. And para sa kaalaman po, again, we have already increased our benefit packages sa all case rate natin sa mga inpatient benefits. So, we have increased by 30% nung taon 2024. Okay? Then, itong taon na 2025, another round of increase. So on top of the 30% increase, nag-increase pa tayo ng 50%. So that's equivalent to 95% increase. Kasi halimbawa, dengue fever, yung dating 10,000 pesos, nag-increase ng 30%. So plus 3K, naging 13,000. Pero nag-increase again ng 50%. So, ano yung 50% ng 13,000? It's 6,500. So, naging 19,500. Meron din tayong mga rationalized case rate, which means na more than 95% pang increase tulad ng severe dengue na from 16,000, it has increased more than 100%. So, it's 47,000 na po. Ito po, Miss Annie, yung ischemic heart disease, no? From 30,300 yung percutaneous coronary intervention or yung heart attack, umabot na po up to 523,000 yung ating benepisyo. Fibrinolysis from 30,000 umabot na po sa 133,500. So tumaas na po yung ating benepisyo. Okay. Going back, Sir Mon, doon sa scope of services and of course, kung saan ito po pwedeng matagpuan, paki-clarify nga, you made mention a while ago na kung magpapacheck up ka sa Yakap Clinic, mayroon din gamot. But yung pagbibigay ng gamot, hindi pa ito doon sa kabuuan ng Pilipinas, dito lang sa NCR. Let's clarify that once Yes. and for all. Ang Yakap, buong Pilipinas na ba ito? Kaya na ba nitong marating yung mga far-flung and geographically isolated areas of the country? O ilan pa lang? Anong mga lugar ito? Baka mamaya i-announce natin ito, you can go to the Yaka para makapagpa-member, pero hindi naman pala available sa kanila. Sige nga, Okay. Sir Mon, please. Okay, brief history lang po, o background pala patungkol po sa primary care health service ng PhilHealth. We started with PhilHealth Consulta. Okay. Naalala niyo yung Remember that. PhilHealth Consulta. Yes, Yun po ay PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama. Now, we have rebranded it. Yung PhilHealth Consulta, naging PhilHealth Yakap. First of all, we have rebranded it kasi mas dumami na po yung ating benepisyo kasi na-incorporate na rin dito yung PhilHealth gamot, na-introduce na rin natin dito yung cancer screening test po natin. So, lahat po ng mga PhilHealth Consulta facilities, na-convert lang po siya into PhilHealth Yakap. So, ongoing po yung primary healthcare services natin. All over the Philippines? All over the Philippines. Okay. When it comes to the services na kasama sa PhilHealth Consulta, ginawa lang po natin siyang PhilHealth Yakap at dinagdagan natin ng benepisyo. Okay. Yung 21 medicines na kasama dito sa PhilHealth Consulta, na-carried over lang din po sa PhilHealth Yakap. So, available po yung 21 medicines na yon na binanggit po natin sa PhilHealth Yakap. Yakap. Okay. Opo.
Ngayon, because of the introduction ng PhilHealth gamot, dito sa NCR, nadagdagan po natin yung 21 medicines with additional na 54. A total of 75. 75. Opo. And the we, NCR? dito po sa NCR. So we have initially launched it here sa NCR para matest natin yung ating system. Because meron pong medicine allowance na binibigay yung PhilHealth sa ating mga yakap beneficiaries. So, ang yakap is all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. They can go to the Yakap Center at magparehistro, magparegister. Okay, ano yung mga qualification para makapagparehistro? Hindi ako member, wala akong alam. Halimbawa, pupunta ako sa Yakap Center para Yakap Clinic para magparehistro. Mayroon bang kukunin sa akin ng mga requirements? Halimbawa, magsasakayan at wala naman silang mga kaukulang mga dokumento sa iba't ibang mga lugar ng bansa. Ano po ang pwede natin sa ilalim po ng batas ng Universal Healthcare Act, may nakalagay dun yung isa yung population coverage that all Filipinos shall be covered by Universal Healthcare. So yung pinaka-requirement talaga para makasali ka sa yakap ay dapat PhilHealth member ka. Kasi ang importante rito, hihingiin lagi sa'yo ng yakap facility yung iyong PhilHealth ID number. And the only way na makakuha ka ng PhilHealth ID number, dalawang paraan. It's either magpa-member ka or ikaw as a qualified dependent ay dapat ma-declare ka ng iyong magulang as a dependent. Or halimbawa naman, unemployed na yung housewife ka, dapat ma-declare ka ng iyong asawa as a dependent. So that's the only way para makakuha ka ng PhilHealth ID number as a member or as a declared qualified dependent. Kung halimbawa, senior citizen siya. Definitely, pag senior citizen, nasa ilalim din ng batas natin that Filipino senior citizens shall be covered by PhilHealth, which also was reinforced ng Enhanced Senior Citizens Act na dapat declared covered ka ng PhilHealth. So yung ating mga senior citizen, kung hindi na po sila, kung kung retirado na o pensionado, or even they are unemployed pero senior citizen sila, they have to register themselves as a PhilHealth senior citizen member. Okay. Let's talk about the sustainability of this program because nakikita natin, napakaganda, ha? Imagine, may sakit ka o wala kang sakit, you can go to the yakap para makapagpa-check up ka sa doktor. At kung kinakailangan, mag-lab test ka, libre din yun. Pagkatapos noon, bibigyan ka ng gamot. And then, this is all over the Philippines. Yes. They can go there anytime na para makapagparehistro. Once and for all, sama niyo po sa panawagan niyo doon sa ating mga mamamayang Pilipino na they have to go na kasi napaka-importante nitong programa na ito. Ano yung sustainability? Mayroon ba kayong of course, sa mga programang tulad ng PhilHealth Yakap, ito ay pinag-aaralan. Meron tayong actuarial studies na ginagawa rito bago natin inilulunsad yung mga ganitong klaseng programa. So kasama rin po dun yung financial sustainability. And that's also part po sa tatlong dimensions ng universal healthcare. Meron tayong una kasi yung population coverage na dapat lahat ng Filipinos covered. Second, yung service coverage. As I've said kanina, kasama po from promotive, preventive, curative, rehabilitative, palliative care, dapat maibigay natin na serbisyo. And lastly, financial coverage. That's correct. Opo. So sa financial coverage, ano ba yung ultimate objective ng PhilHealth para sa lahat ng Filipino? Kung maaari, wag na po sila magbayad sana sa ospital. That's why we have introduced the no balance billing policy, the zero co-payment policy. We will be discussing that sa susunod, yung no balance billing policy because it's a very important issue, Sir Mon. Okay. So, as to the sustainability ng pondo po, ano naman po siya? Talagang siya sustainable kasi hindi naman po natin gagawin at hindi natin alimbawa, hindi tayo mag-increase ng benefits or hindi tayo maglulunsad. Opo. Okay. So, actually, ang gusto nga po natin ngayon is mapakanabangan na po natin yung ating mga PhilHealth Yakap. Opo. Okay. Quickly, Sir Mon, ano yung iyong panawagan sa ating mga kababayan Pilipino patungkol dito sa proyektong ito? Yes. Thank you very much. Sa ating mga kababayan, nadyan na po ang Universal Healthcare and ang PhilHealth po, inilunsad na po yung PhilHealth Yakap, Yaman ng Kalusugan Program, wherein kahit wala pa po kayong sakit, malusog po kayo,
pwede na po kayo magpa-check up. Ano bang layunin nito? Of course, gusto natin yung ating bayan ay mananatiling malusog po. Kasi tandaan natin, health is wealth, napakamahal magkasakit at gusto natin early detection, no? Prevention is better than a pound of cure. Para kung malimbawa na check po natin na may karamdaman yung isang member, at least maagapan po natin at mapapagaling pa po natin. Tandaan natin na it all starts from health, no? And hindi natin magagawa yung mga pang-araw-araw na gawain po natin, yung hanap buhay natin, at without the tamang kalusugan. So, pangalagaan po natin yung kalusugan natin through PhilHealth Yakap. Thank you so much, Mr. Mon. Ako ba? Public Relations Officer ng PhilHealth National Capital Region. Sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, again, we would like to express our appreciation for finding time with us. Maraming salamat po. Thank you rin po, Miss Annie, and maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you.